Hinirang tayo ni Kristo upang mamungang totoo bilang mabubuting tao. Alleluia, 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 Alleluia. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Lucas. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong iyon, ang Panginoon ay humirang ng 72. Pinaunan niya sila ng dala-dalawa sa bawat bayan at pook na patutunguhan niya. Sinabi niya sa kanila, "Sagana ang aanihin, ngunit kakaunti ang mga manggagawa. Idalangin ninyo sa may-ari na magpadala siya ng mga manggagawa sa kanyang bukirin. Humayo kayo. Sinusugo ko kayong parang mga kordero sa gitna ng mga asong gubat. Huwag kayong magdala ng lukbutan, supot o panyapak. Huwag na kayong titigil sa daan upang makipagbatian kanino man. Pagkapasok ninyo sa alinmang bahay, sabihin muna ninyo, maghari nawa ang kapayapaan sa bahay na ito. Kung maibigin sa kapayapaan ang nakatira roon, sa kanila ang kapayapaan. Ngunit kung hindi, hindi sila magkakamit nito. Manatili kayo sa bahay na inyong tinutuluyan. Kanin ninyo at inumin ang anumang idulot sa inyo, sapagkat ang manggagawa ay may karapatang tumanggap ng kanyang upa. Huwag kayong magpapalipat-lipat ng bahay. Kapag tinanggap kayo sa alinmang bayan, kanin ninyo ang anumang hiahin sa inyo. Pagalingin ninyo ang mga may sakit doon at sabihin sa bayan, nalalapit na ang paghahari ng Diyos sa inyo." Mga kapatid, ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Heso Kristo. Magsiupo muna tayong lahat. Good afternoon po sa inyong lahat. Kagaya po ng aking nasabi sa simula ng misa, sa araw na ito ipinagdiriwang po natin ang kapistahan ng isa sa 4 na ebanghelista ng mabuting balita o tagapagsulat ng mabuting balita, si San Lucas. Kapag tumingin po kayo dito sa taas, dyan po sa bilog, nandyan yung 4 na ebanghelista. Si San Mateo, San Marcos, San Juan, at San Lucas. At bawat isa po sa kanila ay may kanya-kanyang biyaya ng pagpapaliwanag ng mabuting balita. Meron silang kanya-kanyang karakter sa kung paano nila ibinabalita ang mga turo at aral at utos ni Kristo. At bawat isa sa kanila ay may kanya-kanyang katangian. Si San Lucas, by profession, ay isang manggagamot. Kaya siya ay patron ng mga doktor, ng mga manggagamot. Alam ho natin itong pandemya, parang itong nakaraan lang ho, ipinapaalala sa akin ng mga kaibigan kong doktor, Father, ingat-ingat pa rin, may pandemya pa. Baka ho nakakalimutan natin, kahit na parang malayang-malaya na naman tayo, abay wag na ho natin bitawan yung mga natutunan natin, lalo na tungkol sa kalusugan natin. Nung panahon ng pandemya, I am very, 100% sure. Naalala natin, mahalaga nga pala ang kalusugan natin. Kasi nung walang pandemya, grabe ka sa katawan mo.
Hindi mo iniingatan yung kalusugan mo. Grabe mo pabayaan yung katawan mo. Inaabuso. Hindi mo iniingatan ng mabuti, pati ang mga kasama mo. Yan ay biyaya ng pandemya. Yan ang iminulat sa atin itong pandemya na huwag nating kalilimutan ang kalusugan natin. At ito pong si Lucas, sa ganyang paraan niya, mas tinutukan ang katangian ni Kristo, ang biyaya ng Panginoon bilang tagapagpagaling. Kaya sa Ebanghelyo ni Lucas, sa kanilang 4, mas maraming kwento si Lucas tungkol kay Kristo bilang manggagamot. At hindi lang manggagamot ng katawan. Dahil kay Lucas din natin makikita ang mga kwento kung papaano inalagaan, iniligtas ni Kristo ang mga mahihirap. Kaya si Kristo ay manggagamot, hindi lamang ng sakit ng katawan, pati ng isipan at ng kalooban. Kaya alam nyo, sabi sa unang pagbasa natin, hindi lang si Kristo. Pagkatapos ni Kristo, si Lucas ay naging mabuting kasama ni San Pablo. Siya ay naging kasama ni San Pablo saan? Sa pangangaral pa rin ng mabuting balita. Kaya nga, ito ang panawagan sa atin. Sabi sa ating ebanghelyo, kakaunti lamang ang manggagawa. Magdasal kayo na magpadala pa ng maraming taong magiging handang gumawa sa ubasan ni Kristo. Pag sinabing manggagawa, tayong lahat yon. Bilang mga binyagang Kristiyano, tayo ay tinatawag na maging kagaya ni San Lucas. Ipahayag natin ang mabuting balita lalo na sa mga may sakit, sa mga mahihirap. Ano po ba yung pangangailangan ng isang taong may sakit? Sino ba talaga o ano ang paghihirap ng isang taong may sakit? Hindi lang yung physical na pagkakasakit niya. Naalala ko, si Saint Mother Teresa ng Calcutta, doon sa India. Nung siya ay nabubuhay, nandoon siya sa tinuturing na pinakamahirap na lugar ng bansang iyon. Kung saan ang mga tao nabubuhay, namamatay ng literal sa kalsada, sa sobrang kahirapan noon. Si Mother Teresa, araw-araw, lumalabas ng kumbento, kinukuha niya sa kalsada ang mga napapabayaang may sakit. Isang araw paglabas niya, nakakita siya ng isang matandang lalaki, butot balat, puro sugat ang katawan. Agaw buhay na. Kinuha niya ito, dinala sa kanilang kumbento, nilinisan, pinagamot, pinakain. Itong taong ito, hindi Kristiyano. Hindu. Hindi siya Kristiyano. Pagkatapos ng ilang araw, habang naglalakad si Mother Teresa at dinadalaw yung mga may sakit, nakita siya nung lalaki. Anong sabi nung lalaki kay Mother Teresa? Hindi ko kilala ang Diyos mo. Dahil hindi siya Kristiyano. Hindi ko kilala ang Diyos mo. Pero naniniwala ako, mabuti siyang Diyos. Sa mahabang panahon, nabuhay ako sa kalsadang parang hayop. Ngayon, mamamatay akong parang anghel dahil sa ginawa mo. Sa pagpapatuloy na misa natin, mga kapatid, araw-araw, tinatawag tayo ng Panginoon na maging manggagamot sa bawat isa. Yung simpleng magandang masasabi mo sa kapwa mo. Yung mabuting pagtrato mo sa ibang tao. Yung magandang pakikisama mo sa mga katrabaho mo, sa pamilya mo. Ito ay isang mabisang paraan na magpapagaling. Hindi man sa sakit ng katawan, kundi
sa malungkot na kalooban, sa napapagod na isipan ng ibang tao. Araw-araw, huwag kang matakot at madamot pag tinawag ka ng Diyos na maging daluyan ng kanyang awa at pagpapagaling. Amen.